James chapter 4. So, we've been looking on about sa palatandaan ng Kristiyano na lumalagot sa Panginoon. And we know na si James ay direkta kung magsalita dito. And he is letting us know as believers na there should be characteristics that should be evident in our lives if we are growing in the Lord. It is similar to physical body, di ba? Pag nagdadalaga na meron ng nag-iiba sa physical or sa nagbibinata, na meron ng nakikita mga physical changes, meron ng bigote, meron ng Adam's apple, yung nag-ulitaw, nagbibinata. But we ask, how can you tell somebody na nag-grow spiritually in the Lord? How do you know? So, yan po yung in-address ni James sa book na ito. If you remember, he says, tingnan nyo, there are certain things na obvious talaga sa buhay ng isang mananampalataya na makikita nyo kung siya ay lumalago, nagmamature sa Panginoon. That he is not a baby Christian na, kundi nag-grow. Yung physical maturity and spiritual maturity is magkaiba po. Yung physical maturity, talagang ganyan na yan. As we get older, talagang nag-iiba na ang physical, and we nagmamature ang physical, but we are talking about sa spiritual maturity. And sinabi sa atin ni James kung ano ang mga marka ng isang believers na lumalago sa Panginoon. Number one, sa pagdating sa pag-deal sa mga pagsubok, they deal trials in the right way. What do you mean dealing trials in the right way? You count it all as joy. You ask for wisdom. You depend on the Lord. You are trusting the Lord, and you humble yourself before God. Nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos. That's the right way to deal ng mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Pangalawa, you resist temptations. You run away from it. Hindi ka nagpapadala, hindi mo na gusto na ikaw ay matukso o madala sa tukso. Dati, gustong-gusto mo, pero as now na nakakilala ka sa Panginoon at lumalago ka sa Panginoon, ayaw mo na ang Diyos ay ma-open sa buhay mo. And so you resist temptation. And third, doers of the word. Naalala nyo, hindi lang po tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagapagsagawa rin ng salita ng Diyos. Or else, dinadaya natin ang ating sarili kung hindi tayo tagapagsagawa ng salita ng Diyos at tagapakinig lamang. So, doers of the word. Pang-apat, no favoritism, or in other words, sa simple na salita, no discrimination. Wala tayong pinipiling tao. Jesus loves everybody. Okay? Mahal niya ang lahat ng tao. So, as a child of God, ganun din tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay gusto nating ipadama sa lahat ng tao. And panglima, ang isang lumalago na Kristiyano ay nagbubunga ang kanyang buhay ng mabubuting gawa. Hindi mabubuting gawa, gumawa ka ng mabuting gawa para maligtas ka, kundi ito po ang resulta, ang patunay na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, na ikaw ay marelasyon na sa Panginoon, na ikaw ay nakatanggap na ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan. So, yung resulta ng buhay mo ay naglilingkod ka sa Diyos, nagpapagamit ka sa Diyos, gumagawa ka ng mga mabubuting bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung resulta ng taong nakatanggap ng salvation, ng biyaya ng Diyos. And pang-anim, yung lumalagaw sa Panginoon is, alam niya na kung paano i-guard ang kanyang tank. Paano ba? Kasi sa ating sarili, hindi natin makaya mag-guard ating tank. Nananalangin siya, Lord, tulungan mo ako sa aking bibig, kontrolin mo ang aking bibig na hindi ito makapagsalita ng hindi kalugod-lugod sa iyo. So, we ask the Lord, we ask the Holy Spirit to tame our tongue. Kasi sa sarili lang natin, we cannot guard or we cannot tame our tongue. But the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, we can tame our tongue. And pang-pito, naalala natin yung wisdom, yung pagkakaiba ng wisdom na mula sa Diyos at karunungan na mula sa sanlibutan. Ang karunungan sa sanlibutan ay alam po natin na it's just an information pero walang application. And it's more about sa selfish, pagiging selfish. Pero ang tunay na karunungan ay ang kung saan namumuhay tayo na namumuhay tayo na nakakaluwalhati sa naluluwalhati ang Diyos. In fact, nais ko pong basahin chapter 3 verse 17. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagpukon
wari. And if we will compare sa karunungan na mula sa sanlibutan, we can go back sa verse 14. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyan ipagmalaki at huwag ninyong ikailang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. So exercise wisdom, pangpito. And today we're gonna look two more in chapter 4. And you heard the expression na pumili ka na maging matalino ka sa pagpili ng kaibigan. Narinig niyo po ba yon na pumili ka, maging matalino ka sa pagpili ng iyong kaibigan? Bakit? Dahil yung mga taong pinipili mo, either maka-impluwensya sila ng mabuti sa iyo or makaka-impluwensya sila ng hindi maganda, ng hindi mabuti sa iyong buhay. Kaya kailangan na maging matalino po tayo sa pagpili ng kaibigan. And so, ang pangwalo na makikita natin dito sa chapter 4 ng isang lumalago na Kristiyano ay hindi na makasanlibutan. But before we dive in sa tingnan natin isa-isa ito, basahin muna po natin. Inihiling ko po bawat isa na tumayo, salit-salitan tayo. Lord, basahin ko po verse 4. And then you will read verse 5. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagdadais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Then verse 5 po. Then I will jump sa verse 13, then basahin niyo po sa verse 14. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi na ninyo alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Ang buhay kasi para sa tama, at sa halip, ay sabihin niyo, kung luluubin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon, maaari na po kayong umupo. So, sabi po sa Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 16. Nais ko po munang basahin sa inyo. At sinabi po dito na, verse 26, ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. So dito sa pinasa natin, ang una dito sa verse 4 ay ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan. So direct na nagsalita si Santiago didi na kapag kayo ay nakipagkaibigan sa sanlibutan, you are an enemy of God and you demonstrate ng pagkamuhi against kayo kay God. Yan po sabi niya dito sa binasa natin sa verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagdanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Maliwanag na kapag kaibigan tayo ng kaibigan natin sa sanlibutan, then kaaway natin ang Diyos. So we ask, how is this so? Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito dahil ang sanlibutan ay opposed sa Diyos, kontra, salungat sa Diyos. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay hindi ito compatible sa Diyos. Sa Diyos po, ito ay opposed, salungat sa Diyos. And hindi mo pwedeng piliin pareho sila. You cannot choose both. So, bakit po importante itong issue? Ito ay malakas na babala sa bawat isa na kinakaibigan ang sanlibutan. Sa sanlibutan na naninirahan po tayo, alam po natin na ang sanlibutan ay puno ng kasamaan. Nang sinabi po dito sa chapter 4, I think either ito po ay hyperbole or either dinidescribe nito kung ano talaga ang sanlibutan. Sabi dito, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. And I think it's hyperbole, hindi yun ang papatayan sa loob ng simbahan. But, you know, if you are angry sa isang tao, di ba, sabi
ni Jesus, hindi lang yung pagpatay na pagsaksak, pagbaril, kundi pwede kang makagawa ng pagpatay sa puso mo. Naalala nyo? Nabasa nyo? You can commit murder sa puso nyo if you are angry sa isang tao. Or either, sinasabi ni Santiago kung ano ang katangian na maaaring mangyari sa inyo kung kayo ay sasang-ayon sa sanlibutan, kung kakaibiganin ninyo ang sanlibutan. So, ang sanlibutan, alam po natin na puno ng kasamaan, puno ng pagiging sakim sa sarili, nababalitaan natin ng mga iba't ibang mga kasamaan na nababalita sa TV, rape, hatred, pagpatay, iba-ibang mga krimen, at the list can goes on and on. And ito yung sanlibutan na dinatnan ni Jesus, na kung saan dumating siya para iligtas ang tao mula sa kadiliman, mula sa pagkabandel sa kasalanan. So, God's position is clear na hindi tayo dapat makipagkaibigan sa sanlibutan. For that reason, God sent na huwag kayong makipagkaibigan because ang sanlibutan ay ganito, ganyan, napakasama, sakim, makasarili. And it's like kung mayroon kang kaibigan, di ba? Pipili ka ng kaibigan, mayroon kang kaibigan na gusto mong imitate. Ito, mayroon kang kaibigan na mayabang, makasarili, pero meron ka rin kaibigan na mabait, kaibigan na mapagbigay. Hindi mo pwede sabihin na pwede kong tularan ng yung dalawa. Tama? Hindi mo pwede sabihin niya na tutularan ko yung dalawa kong kaibigan. At alam natin na hindi pwede piliin ang dalawa. Pipili ka lang ng isa na tutularan mo at papahintulutan mong maka-impluwensya sa iyong buhay. Tama po ba yung sinasabi ko? So in essence, sinasabi ni God dito, tingnan nyo, ang sanlibutan ay napakasama at ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. Napakasama na kung saan hindi ako ganyan. And if you want na maging kaibigan ng sanlibutan, hindi ka pwedeng maging kaibigan ko. Naiintindihan po natin? Kung gusto mong maging kaibigan ng sanlibutan, hindi ka pwedeng maging kaibigan ko. So, if you want to be friend ng sanlibutan, that means ikaw ay kaaway ng Diyos. Maliwanag po ba? Sinabi dito ni James, hindi po ba? Ikaw ay kaaway ng Diyos. Ang pagkikipagkaibigan sa sanlibutan ay ang pagsalungat o pagkamuhi sa Diyos. Often in the Scripture, ang relasyon natin sa Panginoon ay inahalin tulad sa mag-asawa, sa marriage. And in New Testament, rinifer ni Jesus ang simbahan, tayo ang iglesia bilang bride. Tayo ang kanyang bride at si Jesus ang ating groom. Many references sa Scripture about sa relationship natin sa Panginoon na inahalin tulad sa isang mag-asawa, sa marriage. At ang idea dito is ang pagkikipagkaibigan sa sanlibutan ay nagkakakumit tayo ng spiritual adultery. Spiritual adultery laban sa Diyos. Ang ating husband, ang ating groom ay si Jesus. At kung tayo ay makikipagkaibigan sa sanlibutan, then we commit spiritual adultery. If you want to have relationship with God, you cannot be friend sa sanlibutan. You cannot be friend sa sanlibutan. Warnings na ito sa atin na sinabi dito na hindi tayo pwede makipagkaibigan sa sanlibutan. And further dito sa chapter 4, balikan po natin dito sa laktaw tayo sa chapter 1, balik tayo sa chapter 1 verse 27. Sinabi na ito ni James. Chapter 1 verse 27, ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. And another na pamilyar sa mga nagbabasa, alam niyo po ito, 1 John chapter 2 verse 15, unang Juan kapitulo 2 versikulo 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala sa sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Nakuha niyo po, ang lahat ng mga bagay na ito na ninanasa dati sa sanlibutan, it will be destroyed. And this thing can destroy your relationship sa Panginoon. So, but those na pinili po ang Panginoon, yun ang relationship na magpapatuloy.
at yung mga bagay na inilaan niya para sa atin. But those things na ninanasan natin sa sanlibutan, it's just, ito po ay temporary and it can destroy, maaaring i-destroy nito ang ating relationship sa Panginoon kung ito ang ninanasan natin sa ating buhay. So, the world wants you na baguhin kayo, na at gayahin nyo ang sanlibutan. But God says, you should be transformed. Renew your mind. Naalala nyo sa Roma chapter 12, verse 2. Basahin ko po ng sandali itong versikulo. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, yung sanlibutan na ng sanlibutan na mabago kayo at matulad sa kanila. Kung ano ang sistema ng sanlibutan, yun din ang sistema ng pag-iisip nyo. Pero gusto ng Diyos na matransform ang pag-iisip nyo, ang the way ng pag-iisip nyo ay ma-renew at maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Na kung saan ang ating pag-iisip ay in line sa kung ano ang will ng Diyos sa ating buhay. So you think differently, you act differently, you live differently dito sa pabagsak na mundong ito. So, dapat tayong mamuhay sa mundong ito, nandito tayo po sa mundong ito, kailangan natin mamuhay, magtrabaho dito sa mundong ito, but hindi po dapat tayo makiayon o sumang-ayon o makipagkaibigan sa mundong ito. Pangalawang bagay about sa pagiging makasanlibutan, bakit hindi dapat tayo maging worldly, it does not have any positive impact sa atin. Hindi po ito makakabuti sa atin. Walang magandang benefits ang sanlibutan sa atin. The world is not good, friend, and James is warning us here patungkol sa sanlibutan. But I want you to be reminded ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Nais ko pong basahin sandali. Unang Korinto kapitulo 15. Versikulo 33, huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. So, if you decide po na to be with corrupt people, yung mga wicked people, yung mga hindi magandang impluensya sa inyo, and so they will influence you, So, sabi ni Pablo dito, huwag kayong paluloko na sa paniniwala na magiging magandang impluensya kayo sa iba kahit yung mga kasama nyo ay bad influence. So, the most common na relasyon na ginajustify ng tao is being equally yoked with the believers. So, the Bible says na don't do it. Don't do it. Okay? And so, and we say, sometimes ang ibang Kristiyano sinasabi na, magagawa ko siyang Kristiyano. Kaya ko siyang mabago or madadala ko siya sa Panginoon. So, be careful. So, yun po ang babala dito sa atin. So, what defines friendships and how much can you be involved? Minsan sinasabi natin na hanggang saan ba ang tugtuban ba para may tungod sa pakikipagsangkay sa kalibutan para diri ako bumagsak. Ano kung didilak siguro banda, diri man siguro mahahantong pa siton nga punto. You know, yung mga lumalago sa Panginoon, hindi yan yung tanong. Hindi yung tatanungin mo na how closer can I get sa dulo na ng pagkikipagkaibigan sa sanlibutan na kung saan hindi ako maaring bumagsak ako. No, the right question na lumalago ka na sa Panginoon, how closer, paano pa ako magiging closer sa Panginoon? Because the closer you get sa Panginoon, na kung saan yung interest mo sa sanlibutan ay unti-unting nawawala. Kung tayo po ay mas ninanais natin na maging closer sa Panginoon. So, a mature Christian, hindi makasanlibutan. Ang desire niya palagi sa kanyang buhay ay ang Panginoon, ang mga bagay na nakakaluwalhati sa Panginoon. So, hindi worldly, huwag po tayo maging sanlibutan. Alam natin na ang sanlibutan ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. So, sabi kanina sa binasa natin, kung
iniibig mo ang sanlibutan, then hindi mo mahal ang Diyos sa buhay mo. Tingnan po natin, obserbahan po natin yung sarili natin sa mga bagay na nag-iimpluwensya sa ating sa sanlibutan na kung saan nilalayo tayo sa mga bagay na pagdating sa Panginoon. Kahit nga lang po, obserbahan nyo po paggising sa umaga, ano yung unang ginagawa nyo sa paggising nyo sa umaga? Anong unang hinahawakan nyo sa paggising nyo sa umaga? Unang hinahawakan po natin paggising ng umaga, Bible po ba? Nakikipag-usap po ba tayo una kaagad sa Panginoon? So, tingnan nyo po kung ano ang naidudulot ng pakikipagkaibigan natin sa sanlibutan. Nakikita natin na unti-unti tayong nilalayo sa mga bagay na patungkol sa Panginoon o sa kalooban ng Diyos. So, ang isang Kristiyano na lumalago sa Panginoon ay hindi po makasanlibutan. Ang mga bagay dito sa sanlibutan, panandalian lamang po. Magbibigay sa'yo ng kasiyahan pero panandalian. Ngunit ang kasunod dito ay walang hanggang kapahamakan. Ngunit, ang sa Panginoon, kung ang Panginoon piliin natin sa buhay natin, pagkikipagkaibigan sa Kanya, siya yung mahalin natin, may mga sakripisyo. May mga sakripisyo na kailangan natin sakripisyo sa ating sarili. Pero alam natin na ang kasunod dito ay buhay na walang hanggan. Maganda ang mga inilaan para sa atin ng Panginoon. So, isang Kristiyano na lumalago sa Panginoon ay hindi makasanlibutan. Pangalawa, hindi ka kumpiyansa, not overconfidence sa iyong kinabukasan sa tomorrow, kundi dependent ka palagi sa Panginoon. Tingnan niyo po sa verses 13 to 15. Basahin ko po ulit. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganitos at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Overconfident. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala sa lips. Ay sabihin ninyo, kung luluubin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. So, ang sinasabi ni Santiago dito is, huwag kang sobrang kumpiyansa about tomorrow, na overconfident ka at para bang hawak mo na yung buhay mo. Parang hawak mo ang kinabukasan mo at hindi ka na marunong depende sa Panginoon. Sure ka na ito yung mangyayari bukas. So, and sa mga plano mo, mapapansin ninyo, may mga plano siya dito, no? Sa binasa natin, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito. Ito yung mga plano mo. At wala man lang acknowledgement sa mga plano mo. Walang acknowledgement sa Diyos. Hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa mga plano mo. It's all about lang sarili mong plano. We don't know about tomorrow. Alam niyo po ba kung ano mangyayari bukas? Bukas ay hindi po sigurado. Kaya nga po may mga changes ng plano, di ba? Kasi may mga bagay na inaasa natin na hindi nangyayari. So, may mga changes. So, ang sinasabi sa atin ni James dito, don't be too confident about tomorrow because it says in verse 14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sinabi niya dito na parang vapor, parang usok, parang dampog. Nakita niyo sa aga, di ba? Pag may dampog, tapos pagkataon-taon nawawala dayon. Or pag kita kamsan sa tubig sa semento, pag umadlaw nga ni pagtaw-taw, waray na didaan tubig kay nagkuha naman siya. Anong tawag doon? Nag-vaporize, nagpaigbaw na nadara na. And bisa lang paglasok ang tubig, yung singaw, di ba? Tubig, sige lang pakaladkad tubig, sige lang pakaladkad tubig. Hinay-hinay, magmamara na iton kay nasingaw man siya, nawara na siya, magmara na siya. So, sito na naton kinabuhi, nga parehas ang vapor, parehas ang dampog. And in Psalm chapter, awit kapitulo 18, 78 versikulo 39, nagunita pa ni Yahweh sila'y mga tao lamang, hanging di nagbabalik matapos na makaraan. Another scripture, unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tayo ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito,
ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ibig sabihin po, yung sinabi ni James na singaw at sa iba pang mga binasa natin, ang buhay natin po ay may katapusan. Ang buhay natin ay maikli lamang. Ang buhay po natin ay maikli lamang. Alam po ng Diyos kung hanggang saan yung tubtuban natin. Kung hanggang saan yung katapusan ng buhay natin, hindi po natin alam. And so, kailangan natin mabuhay to the fullest na para po sa Panginoon. As if, ngayong araw na ito, para sa Panginoon, ibibigay ko ang the best ko. As if na, ngayon na lang yung araw na ito, ngayon na lang ang araw ko, and I will give my best, yung full sa buhay ko para sa kaluwalhatian ng Diyos. And you know, na kung alam mo ang buhay mo ay maikli lamang parang singaw, kung may mga may conflict po na hindi po naayos, ayusin niyo na po. Pag may mga hindi pa napapatawad, patawarin niyo na po, maikli lamang ang buhay. Kung may mga tao na hindi mo nasasabihan na mahal kita, sabihan niyo na po. Mga anak, asawa, sabihan niyo po kung hindi niyo po nasasabi. Importante, maikli lamang kasi po ang buhay. And walang garantiya kung anong mangyayari bukas. Tingnan niyo po, anong edad sinasabi? 20, 30 years old, 80 years old. Hindi mahalaga kung anong edad mo. Kasi hindi natin hawak ang bukas. Meron nga po na namamatay 20 years old pa lang. Meron bang nag-expect sa kalsada yung na-aksidente na sasabihin niya, ay, ma-aksidente ako ngayon. Sa pag-drive ko ngayon, alam ko ma-aksidente ako ngayon. Yung nababalita na namamatay sa TV, na-aksidente sa daan. Nag-expect po ba sila na mamamatay sila ng araw na yon at ma-aksidente? Hindi po. Tama po ba? Dahil hindi nila hawak ang sitwasyon at hindi nila hawak yung buhay nila. So, it doesn't matter kung ano yung edad po natin. Ang mahalaga is make everyday counts para po sa Panginoon. Gamitin mo na yan, sulit, sold out para sa Panginoon. Kasi ayaw natin na managot tayo sa harapan ng Diyos balang araw kung paano natin ginamit ang ating buhay. Kung kailangan natin magpatama, kailangan natin itama ang ating sarili sa harapan ng Diyos, gawin na natin. Ngayon pa lang. I don't know where you are in your relationship sa Panginoon, pero kung alam mo kung hindi tama yung relasyon mo sa Panginoon, hindi maganda yung relasyon mo sa Panginoon, ayusin nyo na po. Huwag nyo na pong hintayin na it will come to an end, hindi pa naayos ang relasyon mo sa Panginoon. Yung para bang kumpiyansa ka ay, buhi pak, sigurado iton. Diri, hinahangan naton kada adlaw, gamiton naton na natong tinabuhi san maupay, kay halipot lang atong tinabuhi. Gamiton naton para sa kaymayan sa Ginoo, himuwa kung nanong eksakto, himuwa kung nano ang tama, kay halipot la ang tinabuhi. Ayaw pagsayanga imo kinabuhi. Ayaw pagsayanga. And because your life and my life is like vapor, like po sa singaw, dampog, importante na kailangan natin gawin kung ano ang tama o kung ang relasyon natin sa Diyos ay hindi maayos, ayusin na po natin. And, you know, if you don't know the Lord, kung hindi mo siya kilala, then you are not here by accident because maikli lamang ang ating buhay. Kailangan mo magdesisyon para sa walang hanggan. Hindi po ito sinasabi sa inyo para matakot po kayo, maglagay ng takot sa puso nyo. Pero wala pong nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya mahalaga na gumawa tayo ng tamang desisyon sa ating buhay. Okay, nakikita po natin, sinabi ko pa lamang po, kahit ano po yung edad mo, 20, 30, 70 years old, life is short. Tandaan po natin. Tayo po ay lumalabay la dito sa kalibutan. And balang araw, tatayo tayo sa buong baylikha na lumalang ng lahat ng bagay at mananagot tayo kung anong ginawa natin sa ating buhay. And mayroon lang isang magandang sagot kung tatanungin ka. Kung tatanungin ka sa tanong nito, bakit ka papahintulutan na makapasok sa langit, sa kaharian ng Diyos? At mayroon lang pong magandang sagot. Ang magandang sagot ay, dahil ako ay nagtiwala kay Jesus bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Gumawa ako ng desisyon na siya maging Diyos ng buhay ko, maging Panginoon ng buhay ko. And as a believers, kung ginawa mo na yan sa buhay mo na desisyon, na tinanggap mo ang Panginoon bilang
tagapagligtas. Pahalagan mo ang bawat araw. Pahalagan mo ang bawat araw na mayroon ka. At gamitin mo to the fullest. Make every day count para sa Panginoon. Make sure na sinabi mo kung ano ang dapat mong sabihin ngayong araw sa Panginoon o sa mga mahal mo. Make sure na ginawa mo kung ano ang dapat mong gawin ngayong araw para sa kaluwalhatian ng Diyos. At pasalamatan mo ang Diyos na binigyan kanya ng extension pa ng buhay dahil ito po ay regalo sa Diyos. I'm sure sa mga nakakaranas ngayon, yung grabing sakit, yung may mga cancer ngayon, grateful sila sa Panginoon. Grateful sila. Panginoon, salamat. Kahit na, lalo na yung mga may taning sa buhay, Lord, salamat. Dinugtungan mo pa yung buhay ko. Pero yung isang hindi maganda minsan, yung we take advantage yung buhay na ibinigay sa atin at hindi natin ginagamit to the fullest para po sa Panginoon na ginagamit natin ang sulit at sold out para sa Panginoon. Thank God na buhay ka pa ngayon. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin ngayong araw. Sabihin mo kung ano ang dapat mong sabihin ngayong araw. Some of you, may mga problema sa health, siguro, may mga pamilya na may problema sa health, kalusugan, or may mga problema sa ano man na sa family siguro, pero minsan yung problema ay binabago yung pananaw natin. Ay salamat Panginoon, lalo na nang napagtagumpayan natin. Lord, salamat, pinagaling mo ko. Lord, iaalay ko ang buhay ko para sa iyo, ihandog ko sa iyo ang buhay ko para maglingkod. Pero nung malusog pa ang physical, wala yon sa pananaw mo. Mag-enjoy lang ako ngayong araw, gawin ko kung anong makakapagpasaya sa akin. Pero nung dumaan ka na sa sakit, at lumuhod ka sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang ako, iaalay ko, ihahandog ko ang buhay ko. Nagbago ng pananaw mo. Ang pananaw mo na ang buhay nito ay regalo mula sa Diyos at maikli lamang ang buhay para sayangin sa mga walang kabuluhang bagay. But, if you don't have relationship, wala kang relasyon sa Diyos, tandaan nyo po na maikli lamang ang buhay. And God is inviting you na tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo siya kilala, then today, don't leave church without knowing Christ as your Savior. And so, accept Him. Ask for forgiveness, Lord. Patawarin mo ako na ako'y makasalanan. And parehas po sa bawat isa sa atin, tayo ay makasalanan. Lahat po tayo dito ay makasalanan. Humingi ng kapatawaran at tinatanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Binubuksan mo yung puso para siya maging Panginoon at tagapagligtas mo. So I will invite you to receive Christ kung yan po ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Na pagsisihin ng kasalanan, surrender mo ang iyong buhay, tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Let's bow our head. Yumuko po tayo. At kung ikaw, alam mo ang relasyon mo sa Panginoon na hindi maganda, yes, you go to church, pero parang sa sarili mo, alam mo, backslider ka sa Panginoon. Backslider ka na kung saan hindi ka mainit sa Panginoon, hindi ka aktibo sa Panginoon, hindi mo gusto magpagamit sa Panginoon, gusto mong magpagamit sa Panginoon, maging mainit sa Panginoon. You can pray with me, manalangin po tayo. So if you want that prayer, pakitaas lamang ko ng iyong kamay. If you want that prayer, Lord, gawin mo kung mainit sa iyo. Tulungan mo ako na gamitin ko ang aking buhay ng tama. You can raise your hand. Huwag mong tingnan na ang katabi mo. It's not about them. It's about you and God. I see one hand. I see two. Three. Praise the Lord. 4, 5. Praise the Lord. God is touching your heart. Yan, may mahumok na kasing-kasing. Diya sa Ginoo. Yan po ay magandang senyales na nangungusap po ang Panginoon sa puso nyo. Anyone else? Okay. For those who need prayer, just repeat this prayer. Panginoon, ako po ay nagkasala laban sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Pagharian mo po. Ikaw po ang masunod sa aking buhay. Tulungan mo po ako na gamitin ko ang buhay ko ng sulit at sold out para sa iyong kaluwalhatian. Simula ngayon, ikaw po ang masunod sa aking buhay. Ikaw po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo po ako
na maging mainit sa paggawa ng iyong nais. Tulungan mo po ako na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.